Pero ang totoo niyan, sila ni Lola Maria ang nangangailangan ng mapagsasalina ng mga itim na kapangyarihan nila. Mula sa pagkaligaw niyo hanggang sa pagkaiwan sa inyo sa barko, pakana niya lahat yun. Nang sa gayon ay maharang namin kayo. Nabubuisit talaga ako sa'yo, pre. Kaya pasensya na. Makakatikim ka talaga ng mag-asawang sampal mula sa syansi ko. Mga pesteng bata kayo! Tigilan niyo ang apo ko! Sige, isusunod namin kayo sa mga pamilya niyo! Nagkaroon na ba kayo ng problema kung saan akala niyo wala ng pag-asang malutas pa? Ako po kasi meron po talaga. Nangyari ito noong 19 anyos pa lang ako. Nakipagsapalaran kami ng pinsan kong si Kuya Nilo sa ibang probinsya. Hindi na lang po ako magbabanggit ng lugar kung saan kami naligaw at napadpad para sa ikakapanatag po ng loob namin pareho. Isang napakagandang araw po sa inyo mga kayanggaw. Ganon din po sa inyo Miss Esperanza at sa lahat ng bumubuo sa channel niyo. Tawagin niyo po akong Samuel at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Pasensya ka na, Samuel, ha? Nalito ko ng husto kaya mali-mali yung mga jeep na nasakyan natin papuntang pier. Naiwan tuloy tayo ng barko. Yung pasikot-sikot na daan sa syudad ang may kasalanan, Kuya Nilo. Masyadong marami kaya nakakalito na. Buti sana kung madalas tayong gumala dun makakabisado natin yung lugar. Hindi bale, makakarating pa rin tayo ng Batangas sakay ng bus. Maganda rin daw sabi ng Sikyotong Roro eh. Kahit wali siguro kung kaya tayong ihatid sa pupuntahan natin, papatulang ko na. Huwag lang tayong bumalik sa atin ng bigo, kuya. Mabuti na lang nakuha mo pang magbiro dyan. Akala ko kasi uupakan mo na ako dahil nagkandaligaw na tayo kanina eh. Wala na tayo sa atin kaya dapat mas pasensyoso na ako, di ba? Mahirap makahanap ng kaaway sa ibang lugar na hindi natin kabisado, no? Kaya nga eh. Bagong buhay itong haharapin natin kaya sana swerte din tayo at makapag-ipon ng malaki-laki. Taong 2004 nang magtrabaho kami ng pinsan kong si Kuya Nilo. Mula sa probinsya namin ay sasakay dapat kami ng barko papuntang Maynila, kung saan naghihintay ang sundo namin na magdadala sa amin sa taniman ng Sintori sa Batangas. Pero dahil naligaw kami papuntang pier, naiwan kami ng barko at napapunta na lamang sa terminal ng bus noon. Ang Roro na uri ng transportasyon ang naisipan naming solusyon sa problema. Mahigit 1 taon pa lang na nag-umpisa ang ganong klaseng transportasyon sa probinsya namin. Oo, Kuya Nilo. Mahalaga na makaipon tayo para pag naisipan nating umuwi, may panggastos tayo ulit. Hindi na tayo pagtatawanan ni Chang Tilde pag bumalik tayo sa atin yan. Kaya nga eh, matatameme na yun pag nakitang umunlad rin tayo sa wakas. Tapos, siya na ang mangungutang sa atin. Pag nangyari yun, pahihirapan ko rin siya. Hindi ko siya bubungangaan pero paghihintayin ko siya hanggang sa magsawa siya. At hindi na lang siya manghiram ng pera. Pero baka mas mayaman na siya kaysa sa atin pagdating ng panahon, Samuel. Kasi magkakatrabaho na rin ang mga anak niya eh. Baka lalo lang siyang yumabang. Naisip ko. Bahala na siya kung ganun. Basta kapag ako ang nakaipon, hindi ako uutang ulit sa kanya. Tatahimik na lang pala ako kaysa makarinig pa ako ng baka hindi ko na naman magusto ang komento at magpanting na naman yung tenga ko, mahirap na. Mabuti pa nga na ganun na lang. Luwasan na lang siya kapag nakauwi na ulit tayo para wala ng gulo. Sumakay na kami ng bus papuntang Batangas. Halos puno na yon, kaya sa pinakalikod na kami pumwesto ni Kuya Nilo. Hindi nagtagal ay sumigaw na ang konduktor na lalarga na raw kami. Tahimik kami ni Kuya Nilo habang nasa biyahe.
Dahil na rin sa pagod na madaling araw pa lang ay umalis na kami sa amin. Nakatulog na kami. Hanggang sa ginising kami ng konduktor dahil kailangan naming bumaba ng bus para makalipat sa barko. Ganito pala ang pakiramdam ng bumiyahe palayo sa atin, Kuya Nilo, no? Parang masaya na malungkot na ewan. Sinasabi mo pa. Parang gusto ko nga umiyak at tawagin si nanay tapos magpapasundo na lang ako sa kanya eh. Yan din ang naisip ko, kuya. Kung di nga lang nakakaya na sa laki kong to, hahagulkul ako. At tatawagin si nanay, kanina ko pa ginawa. Kaya siguro yung iba tumatalon sa barko, no? Malamang nalulungkot sila sa gitna ng dagat tapos hindi nila malabanan kaya kung ano na lang ang naisip gawin. Tinamaan ng nervyos kamo, kaya hindi na nakakapag-isip ng matino. Akala siguro madali ang lumangoy sa gitna ng laot katulad nito. Naaliw kami ni Kuya Nilo sa barko at nakailang ikot kami bago bumalik sa upuan namin. Marami ang pasahero kaya hindi nakakalungkot. May isang lolo akong nakatabi sa upuan noon na muntikan ng mahulog dahil sa sobrang antok yata. Nakatulog na rin ulit kami ni Kuya. Nang magising kami, ay malapit na kaming dumaong sa isa na namang pier. Nang makadaong na, bumaba na kami sa barko at tinungo ang naghihintay na naming bus. Muli na naman kaming bumiyahe. Ang dilim pa para bumiyahe ulit, Kuya Nilo, ano? Naku, parang nakakatakot naman sa lugar na to. Madaling araw na kaya ayos lang to, Samuel. Mamaya ang konti niyan sisikat na yung araw habang nasa biyahe tayo. Huwag kang masyadong nag-aalala dyan kasi. Pero ganito ba talaga kalayo ang biyahe natin bago tayo makarating sa Batangas? Hindi pa pwedeng sa susunod na hinto ng bus bababa na tayo? Nahihilo na kaya ako. Tsaka paano pala yan kasi wala tayong sundo, kuya? Kakasabi ko nga lang na huwag ka masyadong nag-aalala, diba? Hindi ako nakakapag-isip ng maayos sa kakadaldal mo dyan eh. Alam mo, kailangan nating tiisin ang mahabang biyahe na to para magkapera tayo. Kuha mo ba ha? Oo naman. Kaya lang, paano ba kasi nila naisip na maganda ang kalsada pag paikot-ikot sa bundok, ano? Pwede namang butasan na lang sa gitna para diretso na. Ewan ko na sa'yo, Samuel. Nagiging makulit ka na. Matulog na lang tayo ulit para hindi kung ano-ano iniisip natin. Baka nervyusin tayo nang wala sa oras yan, lagot tayong pareho. Sinubukan naming umidlip sa bus, pero dahil mas sanay kaming gising na sa mga ganoong oras, hindi na kami nakatulog. Hanggang sa tuluyan na ngang sumikat ang araw, nasa biyahe pa rin kami. Nagulat na lang kami nang biglang pumreno ang bus. Muntikan na kaming mahulog sa inuupuan namin kung hindi kami nakahanap ng makakapitan. Nalinti ka na. May mga umaharang sa daanan ng bus, Samuel. Mukhang mga masasamang loob o bandido sila. Lagot tayo, kuya. May mga mahabang baril pa naman sila, oh. Anong gagawin natin? Pinagbubuksan na sila ng driver ng pinto, Kuya Nilo. Tahimik lang tayo para hindi nila tayo mapansin. Iwasan natin makipagtitigan sa kahit na sino sa kanila. Naintindihan mo ba, ha? Sige, Kuya Nilo. Sana bumaba na sila kagad para makausad na tong bus natin. Magandang umaga sa lahat. Kumalma lang kayo. May hinahanap lang kami. May hinahanap daw sila, Kuya Nilo, oh. Ano naman kaya yun? Bakit hindi na lang sabihin ng diretso para malaman na kaagad natin, di ba? 2 binatang lalaki ang tumakas sa mga magulang nila. Hinahanap namin sila ngayon. Kung alam nyo na kayo yon, bumaba na lang kayo para wala ng gulo. Nagkakaintindihan ba tayo lahat dito sa loob? Sino kaya yung mga yun, no? Ang malas naman natin, dito pa talaga sa bus natin sumakay para tumakas. Tumihimik ka na nga dyan. Sinisipat na nila yung mga pasahero. Ayaw nyo talaga magpakita, ah. Gusto nyo pa yatang hilahin pa namin kayo pababa, ah. O ano? Hindi nyo ba ako narinig? Ha? Nagkagulo sa loob ng bus sa pagsigaw niyang yon. 3 pa sa mga kasama niya sa baba
ang umakyat at basta-basta na lang hinawakan ang ulo ng bawat pasahero para matingnan ang mukha. Napatili tuloy ang mga babae. Ang babaeng nagsalita kanina ay dumiretso pa sa kinaroroonan namin ni Kuya Nilo. Nandito lang pala kayo. Pinahirapan niyo pa talaga kami, ha? Baba na! Bilis! Ha? Anong pinagsasabi nyo? Hindi kami tumako sa mga magulang namin, ano ba? Teka lang, miss. Nagkakamali kayo. Nagpaalam kami ng maayos sa amin bago umalis. Teka, ano bang mga pangalan ng hinahanap nyo? Taga saan ba sila? Huwag mo akong matawag-tawag na miss, ha? Tatamaan ka talaga sa akin. Oh, bumaba na kayo. Bilisan nyo! Pero hindi nga kami ang hinahanap nyo, ano ba? May pruweba ba kayo na kami yun? Kaya nga, pre. Oh, nagulat ka, tinawag kitang pre. Kasi naman, pare tayo kahit hindi tayo magkakilala. Kaya pakiusap naman, huwag nyo na kaming pagdiskita ng pinsan ko. Oh, mga kasama, paano ba yan? Ayaw talaga nilang bumaba eh. Naghahanap ata ng gulong dalawang to eh. Lumapit na sa amin ang konduktor at sinabihan kaming bumaba na lang. Iginiit naman namin na hindi kami lumayas at mali sila nang nahanap kaya hindi kami bababa. Ngunit dahil na rin siguro sa takot at nanutok na ng baril ang mga masasamang loob, pati mga pasahero ay nagkaisa na rin at gusto na rin kaming pababain. Umiiyak man ako at nanginginig, walang pakialam na kinuwelyuhan kami ni Kuya Nilo ng dalawang lalaki. Sapilitan kaming pinatayo sa kahinila sa pintuan ng bus. Patulak pa kaming pinababa, kaya pareho kaming napasubsob sa madamong gilid ng kalsada. Hasta la vista mga pre! Ala, sige, larga na! Maawa kayo sa amin, hoy! Huwag nyo kami iwan dito! Pre, hoy! Wala namang ganyan, ano? Ano bang kasalanan namin sa inyo at kami pa talaga napagdiskitahan nyo? Hoy, pre! Huwag nyo kami iwan dito! Tigilan mo na yan, Samuel. Wala magagawa yung pangangawa mo. Iniwan na tayo ng bus natin dahil sa mga pesteng mga bandido na yun. Ano gagawin natin, kuya? Paano na tayo nito? Anong lugar tong pinag-iwanan nila sa atin? Hindi ko alam kung anong lugar to, Samuel. Pasensya ka na at wala akong nagawa para hindi mangyari to, ha. Pero nandito na to eh. Wala man lang mga bahay dito, kuya, oh. Masukal pa to sa gubat sa atin, ah. Tignan mo. O di hamak na mas malalaki rin mga punong kahoy nila rito. Anong lugar na ba to, kuya? Baka mamaya may aswang dito, Kuya Nilo. Pagkasabi ko noon ay pareho kaming napatayo ni Kuya at naging malikot ang tingin sa paligid. Kinalimutan ko na ang takot ko sa mga bandido. Napalitan na yon ng takot sa aswang o kung anong nilalang na pwedeng lumitaw sa harap namin anumang oras. Isukwit mo na sa balikat mo yung bag mo, Samuel. Maglakad tayo at sundan lang yung daan na tinatahak ng bus kanina. Malay natin may makikita rin tayo mga bahay o mga tao na pwedeng tumulong sa atin mamaya. Oo nga, sige. Gusto mo, kunwari mag-jogging tayo eh. Babaliw na ako dito, Kuya Nilo. Ano ko ba naman dyan? Tibayan mo na lang yung loob mo kasi. Isipin na lang natin na naligaw tayo ng daan pero mamaya may tutulong din sa atin dito. Tara na, magsimula sa pag-jogging. 1, 2, 3, 4, 5. Nanay ko. Tulungan niyo po kami rito. Uwi na lang kami ulit dyan, Nay. Titisi ko na lang yung pangalipos na sa amin ni Chang Tilde. Kaya natin to, Samuel. Huwag kang panghinaan ng loob. Tara na at malayo-layo pa yung tatakbuhin natin, oh. Napilitan na rin akong tumakbo habang umiiyak. Panay pa ang linga ko sa paligid at nakaramdam ako ng takot. Maliwanag na pero masukal kasi ang paligid ng kalsada. Kaliwa kanan kasi ang bundok sa kinaroroonan namin.
May 5 minuto rin siguro na ginawa namin yon, pero wala man lang kaming makita ni maliit na kubo o kahit makasalubong na isang tao man lang. Nadagdagan pa ang pagkataranta namin nang mula sa mayabong na puno na may mapupulang bulaklak, may nagliparang mga ibon. Nalinti ka na. Anong pipiliin natin daan dito, Samuel? Kaliwa ba tayo o kakanan sa palagay mo? Naalala ko lang yung sabi sa paaralan. Keep right, Kuya Nilo. Pero, pahinga muna tayo saglit, pwede? Hinihingal na ako eh. Sige, magpahinga na muna tayo. Tignan mo ang paligid natin, Kuya. Hindi ba parang kakaiba na tong lugar na nahintuan natin? Ang daming mga puno na namumulaklak na tapos iba't ibang kulay pa oh. Baka mamaya may engkanto pa tayo nito, Kuya. Parang ang hiwaga nga ng paligid natin ano. Parang gubat na anumang oras may diwata o kakaibang nilalang nalilitaw. Kaya mas dapat na mag-ingat tayo at... Dito na tayo sa kanan, bilisan mo, Samuel! Hoy, Kuya naman, hintay mo ako! Para na kaming hinahabol ng kung anong nakakatakot. Mabuti na lang at may nakita kaming karinderya sa gilid ng kalsada. Isang magandang ale ang nakita naming nagbabalot ng ulam. O ayan, Bikay ha, dinagdagan ko na yung laswa mo para makahigop ng marami ang nanay mo. Pagaling siya kamo ha. O mga totoy, anong sa inyo? Totoy pa ba tayo sa mukha nating to, Kuya Nilo? Ay, teka nga muna. Ba't mukhang nakipaghabulan kayo sa demonyo? Pawisan kayong dalawa. Pwede pong makahingi ng tubig saglit. Oo naman, Tutoy. Ay, teka, ikukuha ko kayo. Dayo ba kayo dito? Mahabang kwento po kasi. Oh, dito kayo umupo. Hetong pitsil ng tubig. Uminom muna kayo. Halos maubos namin ni Kuya Nilo ang laman ng pitsil sa sobrang uhaw namin. Parang walang katapusan pa kaming nagpasalamat hanggang sa usisain kami ng nagpakilalang si Ate Minda. Ikinwento namin sa kanya ang buong pangyayari. Ay, Diyos ko! Nabiktima pala kayo ng mga bandido sa daan. Nako, nakakaawa naman kayo mga bata kayo. Kaya nga po, ate. Malas talaga namin kahit papunta pa lang kami sa pier nun, Ate Minda. Baka po pwede nyo kaming tulungan para makaalis po rito. May dumadaan naman po sigurong bus dito na pwedeng masakyan ulit, di po ba? Nako, hindi talaga dito banda ang daanan ng bus, mga totoy. Kung nadaanan nyo yung magkasangang kalsada, nasa kaliwa ang daanan ng bus. Itong tinahak nyo naman na kalsada ay hanggang dito lang sa liblib na to. Siguro sinadya ng mga bandido na yun na doon banda mag-abang para malito ang mga pasaherong mapababa nila tapos maligaw na lang. Baka planado talagang pagharang nila sa bus. Tapos kayo lang yung natipuhan nilang pababain dahil wala kayong kasamang matanda. Iniisip ko nga, baka sa barko pa lang o sa pier o sa kabilang probinsya, inabangan na kayo. Kasi paano nila naisip na 2 binata ang hahanapin nila, di ba? Naiyak na ulit ako. Wala na akong pakialam kung sa laki kong yon ay iyakin pa din ako. Pinagsisihan kong nakipagsapalaran kami ni Kuya Nilo. Ang problema, hindi na kami basta-basta makakauwi kasi malayo na ang binyahin namin. Mabuti na lang at naawa si Ate Minda sa amin. Kaya pumayag siya na manatili muna kami sa karinderya habang hindi pa namin alam ang susunod na gagawin. Hindi rin naman siya makapagdesisyon na patirahin kami sa bahay niya dahil kailangan pa niyang kausapin ang asawa niya. Dumito muna kayo ngayong gabi. Ligtas kayo rito sa karinderya ko.
Bukas, pagdating ng asawa ko mula sa palengke, kakausapin ko kaagad siya tungkol sa sitwasyon niyo. Maraming salamat po Ate Minda. Napakalaking tulong na po itong isang gabi ng pagtigil dito sa inyo. Bukas po, maglalakad na lang siguro kami hanggang dun sa sinasabi mong highway na madalas daanan ng mga sasakyan. Bumalik na lang tayo sa atin, Kuya Nilo. Bahala na magtiis sa bunganga ni Tiyang Tilde kaysa mapahamak tayo sa pagsapalaran natin na to. Malas talaga eh. Ang bibig mo, Totoy. Ay, tama nga na tawagin kitang Totoy. Kahit mukha ka ng mama. Parang bata ka kasi kung umasta. Ay teka, ilang taon na ba kayong dalawa? 24 na po ako Ate Minda, pero si Samuel 19 pa lang. Ano po bang dapat kong sabihin para tigilan niyo na rin po ang katatawag ng Totoy sa akin Ate Minda? Inaasar niyo na rin po yata ako eh. Nakakaaliw naman kasing tawagin kayong Totoy eh. Lalo ka na, Samuel. Pero sige, bago pa tayo magkapiko ng dalawa, ititigil ko na ang pagtawag niyan sa'yo. Basta itigil mo na rin ang pag-iisip ng hindi maganda at yung pagiging iyakin mo. Opo, babawasan ko ng pag-aalala ko at hindi na po ako magiging iyakin kung ganun. Nang gabing yun, pagkatapos ng hapunan, ay iniwan kami ni Ate Minda sa karinderya. Marami kaming naririnig na tunog. Kahit gabi, naririnig namin ang pamilyar na huni ng mga ibong gumagala. Hindi rin naman nagkakalayo sa mga tunog na naririnig sa lugar namin. May ibang mga bahay na rin sa lugar na yon, pero magkakalayo nga lang ang pagitan. Kahit paano'y nabawasan ang takot namin ng gabing yon. Dahil sa pagod namin kakatakbo ng araw na yon, nakatulog kami ni Kuya Nilo bago pa sumapit ang hating gabi. Naalimpungatan kami nang biglang may kumalabog. Nakita na lang namin ang isang lalaking nakatayo sa paanan ng tinutulugan naming papag at may hawak siyang gulok. Sino kayo ha? Bakit dito kayo natulog sa karinderya namin? Sandali lang po. Huwag niyo po kami sasaktan. Hindi po kami masasamang loob. Si Ate Minda po nagpatuloy sa amin dito. Kayo po siguro yung asawa niya na si Kuya Hiner, ano po? Anak na, nagpatuloy na naman siya ng palamunin sa karinderya? Mawalang galang na po pero hindi po kami mga palamunin kuya. Tutulungan po namin kayo sa mga gawain dito sa karinderya pati sa bahay niyo po at kung saan pa. Ako po si Nilo at ito naman po si Samuel na pinsan ko. Utusan niyo po kami para mapakinabangan niyo po kami. Sige na po. Opo Kuya Hiner, kahit ano po gagawin namin para hindi po maging pabigat sa inyo rito. Minalas lang po talaga kami sa lakad namin ni Kuya Nilo eh. Kalaki na ng katawan mo pero iyaking bata ka pala. Hala, bumangon na kayo at tulungan ako sa mga lulutuin ko. Bumangon kami ni Kuya Nilo at tinulungan si Kuya sa mga gawain niya. Mula sa paglilinis ng isda hanggang sa paghiwa ng mga gulay at paggawa ng apoy para makapagluto na. Tumulong kami kahit madaling araw na yon. Mabuti naman at pinatulong mo sila sa iyo, Hiner. Mag-usap tayo tungkol sa dalawang tumamaya, Minda. O sige, tamang-tama. Ako nang magkukwento sa iyo tungkol sa nakakaawa pero nakakabahala ring nangyari sa dalawang yan. Matalim na tingin ang ipinukol sa amin ni Kuya Hiner bago ipinagpatuloy ang paghahalo sa ginigisang karne ng baboy. Humihikbi ako at nilapitan ako ni Kuya Nilo at tinapik sa balikat. Kinakabahan ako at konti na lang ay nangawa na naman sana ako. Pagkatapos maluto ang mga ibibentang ulam, nag-usap na ang mag-asawa. Nakahinga kami ng maluwag dahil sa pagpayag ni Kuya Hiner na manatili kami sa karinderya. Kailangan kasi nila ng katulong sa taniman nila ng bawang at sibuyas. Mabilis na lumipas ang mga araw.
Ano ba naman yan, Samuel? Isang linggo na kayo rito pero makupat ka pa rin kumilos dito sa kusina. Natambakan na kayo ng hugasin, oh. Baka gusto mong doon ka na lang sa taniman ng sibuyas magtrabaho, ha? Pasensya na po kayo, Kuya Hiner. Parang mas maraming kumain dito ngayong araw kaysa nung isang araw eh. Saktong dumaan yung isang bus kanina at maraming pasahero kumain eh. Kinontrato ko yung driver noon kaya sunod-sunod ang mga yan na kakain sa atin dito. Ganun po ba? Pwede po kayang sumakay sa kanila galing dito papuntang Batangas? Katulad ng biyahe sana namin ni Kuya Nilo noon kaya lang minalas kami. Mag-ipon muna kayo ng pamasahe kung gusto nyo talaga. Pero, hindi pa ba kayo kontento sa trabaho nyo rito sa amin at gusto nyo pa rin dun sa taniman ng sintoris na yun? Hindi ko nga rin po alam eh. Siguro kakausapin ko muna si Kuya Nilo. Kasi sa totoo lang po, medyo natatakot na po kung bumiyahe na kami lang dalawa. Baka maulit pa yung nangyari sa amin nun eh. Nabanggit ko nga sa kaibigan kong driver ang karanasan yung yun. Ang sabi niya, unang beses pa lang daw ang nangyari na yun. Kung sana matandaan niyo yung numero ng bus na sinakyan niyo noon, baka pwede nating ilapis sa pulisya ang nangyari sa inyo. Kahit maalala namin, Kuya Hiner, wala kaming pera pang gastos para lakarin yung reklamo kung sakali. Ipapasa Diyos na lang namin siguro yun. Pagbutihin nyo na lang ang trabaho nyo rito at magkakapera din naman kayo. Tapos, pag nakaipon kayo at gusto nyo nang umuwi, tutulungan namin kayo ng ate Minda nyo. Ganun na nga ang ginawa namin ni Kuya Nilo. Sinipagan namin lalo, kaya nakakatanggap kami ng pera mula kina Ate Minda at Kuya Hiner. Ang mga ginagawa naman naming trabaho sa taniman ng sibuyas at bawang ay sa anihan pa ang bayan. Kaya yun na ang parang ipon namin. Nilo, Samuel, kayo siguro ang nagdala ng swerte sa amin. Kasi simula nang dumating kayo, nakontrata ng Kuya Hiner nyo yung kumpanya ng bus na dito na idaan ang mga pasahero nila para kumain ng almusal o hapunan. Dahil sa inyo kaya mas napansin tong lugar namin eh. Pati aswang nga, nakapansin na rin. Aswang po? May gumagalang aswang po dito sa inyo? Hindi naman dito kundi sa ibang mga barangay lang. Ang kaso kapag ganun tsak kakalat na rin sila sa iba pang mga lugar dito sa probinsya. Anong klaseng aswang po bang gumagala ngayon, Kuya Hiner? Hindi kami sigurado eh, pero mag-asawa raw sila. May ganong aswang po pala. Mag-asawa talaga silang gumagala. Iba't ibang klase naman sila eh, pero siguro mas malakas sila kung magkasama sila, kaya hindi sila naghihiwalay. May nagsabi naman na naglalako daw ng isda ang dalawang yun eh. Meron din sinasabing nagtatrabaho raw sa karinderya sa araw. Parang kayo po ni Ate Minda? Hoy Samuel, yung bibig mo! Pasensya na po kayo. Katawan lang talaga malaki kay Samuel pero yung isip po medyo kinulang pa. Hindi ikaw ang unang beses na nakapagsabi sa akin yan, Samuel. Lalo pa ngayon na pumatok tong karinderya sa mga bumabiyahe. Kakalat at kakalat yung ideya na yan. Marami talagang taong gusto kaming siraan. Kaya hindi na ako magtataka kung isang araw sisikat ang karinderyang to dahil pag-aari ito ng mag-asawang aswang. Ha? Patunayan mo na nila bago nila kami pagbintangan. Hindi nga nagkamali sina Ate Minda at Kuya Hiner. Kasabay ng pagpatok ng karinderya nila ay ang pagkalat ng tsismis tungkol sa kanilang mag-asawa bilang mga aswang na gumagala tuwing gabi. Yun nga lang, dahil wala namang makapagpatunay sa sabi-sabi, lalo lang tinangkilik ang karinderya. Mas dumami raw kasi ang bumabiyahe sa Roro at napapadaan talaga sa isla bago raw makatawid ng Batangas. Apo, pagbentahan mo nga ako ng 2 piraso nitong pritong isda. Sandali lang po Tatawagin ko lang po si Kuya Hiner sa labas. Nako, bakit mo pa siya tatawagin? Marunong ka rin naman ang magbenta. Ilang buwan na rin kayo ng pinsan mo dito. Tumutulong na kayo rito sa karinderya, di ba? Kaya bakit hindi kayo pinagkakatiwalaan? Tama po kayo, Lola. Pero tagahugas lang po ako ng plato at katulong sa paghahanda ng iluluto lang dito eh. Ay nako, ano ba naman yang si Hiner at Minda?
Dapat tinuturuan ka na ring magtinda ng pagkain para hindi naghihintay yung bibili. Sandaling-sandali lang po talaga, Lola ha. Tatawagin ko na po si Kuya Hiner. Baka naidlip na po sa inayos niyang duyan sa likod. Hayaan mo na lang muna siya. Magkwentuhan na lang muna tayo. Kayo bang dalawa ng pinsan mo ay walang napapansin na kakaiba riyan sa mag-asawa? Alam niyo naman ang haka-haka rito siguro, di ba? Maayos naman po ang trato nila sa amin dito. Minsan nga lang po, napapagalitan lalo na ni Kuya Hiner eh. Bumabagal naman po kasi talaga ako sa paghuhugas ng plato. Takot kasi ako makabasag ng gamit. Paano naman sa pagkain? Wala man lang ba kayong napapansin? Nako, mag-ingat pa rin talaga kayo sa kanila. Lalo na riyan kay Hiner. Kasi sa tingin namin ay may ibang ginagawa yan. Aling Maria, narinig ko ang pangalan ko. Ano naman yung pinagkakalat niyo tungkol sa amin ni Minda ha? Kababalik niyo pa lang dito sa atin pero nangiintriga na kagad kayo eh. Ay, nandyan ka na pala, Hiner. Saan ka ba kasi nagpupunta? Bibili ako nitong pritong isda mo. Sa susunod kasi, sanayin nyo na ni Minda itong mga katulong nyo para hindi lang puro hugas ng plato ang alam nila. May mga patakaran kaming sinusunod dito sa karinderya, Aling Maria. Masunurin lang tong si Samuel kaya hayaan nyo na. Ito na ho yung 2 pirasong isda nyo. Himala hong bumili kayo rito sa amin bagong dating kayo mula kabilang bayan, di ba? Gusto ko rin naman tikman tong luto nyo rito. Sumisikat na kayo, kaya hindi ako magpapahuli. Sana po ganun lang talaga sa nyo rito. Hindi na yung kung ano-ano po yung sinasabi nyo sa mga kasama namin ha. Kahit kailan talaga, Hiner, napakawalang modo mong tao. Bayad ko. Diyan na nga kayo. Inirapan ni Lola Maria si Kuya Hiner, saka umalis. Nag-ingay pa ang bitbit nitong kaldero na pinaglagyan nito ng nabiling ulam. Naawa ako sa kanya. Hindi kasi siya nakaligtas sa paninita ni Kuya Hiner. Samuel, huwag mo sabihing naniniwala ka sa mga sinabi ni Aling Maria sa'yo kanina ha. Sa tingin mo, tatagal kayo rito kung may ginagawa kaming masama ng ating Minda nyo? Wala po kong sinabing naniniwala ako sa kanya, Kuya Hiner. Medyo naawa lang po ako kasi sa amin po kahit minsan, di ko narinig si tatay na tinrato ng ganun ng lola namin eh. Iba-iba lang ang ugali ng tao, Samuel. Siguro hindi naman mahilig mamuna ng kapwa ang lola mo kaya maayos ang trato sa kanya. Si Aling Maria, kilalang masama ang ugali niyan. Magaling niyang magbaliktad ng kwento kahit noon pa kung alam mo lang. Ganun po ba? Iiwasan lang po ko sa kanya sa susunod kung ganun. Yan talagang dapat mong gawin. Sige, ako na muna ang bahala rito. Tulungan mo muna ang Kuya Nilo mo sa taniman ng bawang para matapos na niya yung pagbubunot ng damo. Sige po, pupunta na po ako kay Kuya Nilo. Kinalas ko sa bewang ko ang pagkakatali ng apron. Saka tinanggal sa leeg at isinabit sa lagayan. Nasanay na rin kami ni Kuya Nilo sa araw-araw na pamumuhay namin sa lugar. Nagulo lang ang isip ko dahil kay Aling Maria. Hindi sa naniniwala ako sa kanya, pero naisip ko kasi na hindi naman siguro siya magkakalat ng kwento kung wala yung pinanggalingan. Nag-oobserba nga rin ako pero wala namang kakaiba sa kanilang mag-asawa eh. Baka mamaya si Lola Maria pala talagang may problema. Ganun din ba tingin mo? Baka si Lola Maria ang aswang at hindi sila ate at kuya? Hindi sa ganun, huy. Malay ba natin? Pero syempre kapag aswang ka, may iba kang kakayahan na hindi normal sa tao. Kaya mas matapang yan sila. Anong gagawin natin kung ganun? Paano kung maipit tayo sa awayin nila kung sakali? Nag-alala kami ni Kuya Nilo, kaya medyo nabagabag kami kinagabihan. Ang nangyari pa ay parang biniro pa kami ng pagkakataon. Dahil ng gabing yon ay nakaramdam kami ng kakaiba sa karinderya.
Parang lumakas ang hangin at may kung anong nagsipaglaglagan sa bubong ng karinderya. Sinundan pa yon ng malakas na pagaspas at mahinang tunog ng tumatawa o humahagikik. May halong hangos yun at nagpaikot-ikot sa paligid ng karinderya. Naririnig mo yan? Kuya Nilo, binabato tayo tapos pinapalibutan? Baka may nananakot lang sa atin yan. Huwag mo nalang pansinin pero kumuha tayo ng pwedeng panlaban sa kusina. Hayaan mo lang yun lang para sa sulok para isipin ng nasa labas na hindi tayo nakakaramdam. Gumapang lang tayo ha. Sige, akin yung espading ha. O sige, akin naman yung gulok. Pahiram mo ng bawang yung sa'yo at asin naman yung sa akin. Ilang buwan na tayo rito pero ngayon lang tayo nakaranas nito ah. Baka ayaw na sa atin kaya tinatakot na tayo. O dahil nagkasagutan kayo. Sabihin nila ng harapan para malaman natin. Hindi yung dinadaan tayo sa takot porket may kakaibang lakas at kapangyarihan sila tapos tayo wala. Ang daya naman ng ganun no? Nakarinig pa ulit kami ng malakas na pagaspas habang nagkukuble sa likod ng pintuan sa kusina. Sinundan yon ng malakas na huni ng ibon. Nagkatinginan kami ni Kuya Nilo dahil doon. Natahimik na sa labas kuya. Umalis na yata. Mabuti nga kung umalis na. Baka tinatakot lang naman tayo at pinagkukusang umalis dito sa lugar nila. Ano bang mas mabuti nating gawin? Kung aalis tayo, magpaalam tayo ng maayos kina Ate Minda at Kuya Hener. Ano ka ba? Sa liblib na lugar na to, kung basta-basta tayong aalis, baka mapahamak naman tayo. Ayoko na maulit pa yung nangyari sa bus. Oo nga no. Ayoko na rin na umalis tapos may kipagsapalaran na naman. Baka mas malala pang mangyari sa atin pagka ganun. Sabihin natin itong nangyari bukas. Baka pag tinago natin, isipin nila, takot pala tayo kaya mananakot pa sila ulit. Sana si Ate Minda ang tatao rito bukas. Si Kuya Hener kasi nakakailang pa rin kasama eh. Kita mo, nakipagsagutan pa kay Lola Maria. Hindi ka na nasanay sa kanya. Lagi namang parang galit yun. Pero hindi naman siya nanakit, diba? Oo nga, pero ewan ko ba. Parang sobrang tapang niya sa pakiramdam ko. Kabaliktaran talaga siya ni Ate Minda pag nagsasalita. Ayaw mo nun? Matapang siya, ibig sabihin kaya niya magtanggol ng inaapi. Ang tanong, pag sa aswang ba matapang din kaya siya? Yan ang di natin malalaman hanggat di natin mararanasan o masasaksihan. Pero wag naman sana kasi. Sa totoo lang, nakakatakot naman yung mga aswang eh. Anong panama natin sa kanila, no? Matagal pa bago kami nakatulog ng gabing yun. Inaliw lang namin ang sarili namin sa pag-uusap. Pero ang totoo ay nakikiramdam kami sa paligid. At baka bumalik pa ang kung anong bumisita sa amin ng gabing yun. At dahil sa papag kami natutulog, sa ilalim nun ay doon na namin nilagay ang espading at gulok. Nang sumunod na araw, inumaga ng dating galing palengke si Kuya Hener. Nadulas daw siya sa bagsakan ng isda, kaya may benda na sa ulo. Ginamot pa muna siya bago pinayagang makauwi. Ay, ngayon talaga ako nagpapasalamat na nandito kayo, Nilo, Samuel. Kung nagkataon, mapapahiya kami sa mga magiging customer namin. Minalas lang talaga ako no madaling araw. Nakapagunahan kasi sa akin yung tomboy na yun eh. Ang angas niya at hindi man lang nag-alangang makapagbalyaan sa akin. Naku, naalala ko tuloy yung astikin din na babae na nagpababa sa amin sa bus noon, Kuya Hener. Nakakatakot kaya siya. May baril naman kasi yun pati mga kasama niya kaya nakakatakot talaga. Yung nakagrihan ko naman parang tomboy yata pero wala namang armas. Saka tinulungan din naman akong tumayo bago ako iwan. Pakiramdam ko nga parang pamilyar siya. Pwede na tong gulay na may munggo. Oh, sinong magbubuhat nito at magsasalin sa kaserola? Ako na po, Ate Minda. Tapos ko na rin naman kaliskisan tong mga bangus. Ako na magpapaksiw niyan. Patignan na lang nung nilagang buto-buto sa labas. Samuel, pagkakaunti na lang yung tubig, idagdagan mo na ulit. Sige po, ako nang bahala sa nilaga sa labas. Sasabihin ko na lang po sa inyo kapag malambot na yung karne.
Tansyahin mo lang at ilagay mo na yung langka pagkatapos. Marunong ka rin naman yan kahit paano, di ba? Opo, marunong na ako sa nilaga, Kuya Hiner. Ang galing niyo magturo eh. Pampira naman. Pumipintig yung ulo ko. Magpahinga ka kaya muna. Humiga ka sa papag. Kami nang bahala rito. Huwag kasing matigas ang ulo mo, Hiner, para hindi ako nag-aalala. Sige. Danilo, ikaw na nga rito sa paksiw. Patikman mo na lang sa akin o sa ating minda mo mamaya kapag kumulo na. Nalog yata tong utak ko kanina. Halos kami na ni Kuya Nilo ang nagluto ng mga putahe. Pinatikman lang namin kay Ate Minda dahil nakatulog na si Kuya Hiner. Pagkalagpas ng hinihintay ng mga pasahero ng bus, nagpasya na silang mag-asawa na umuwi sa bahay nila at iwan na sa amin ang karinderya. Yun ang pinakaunang beses na pinagkatiwala sa amin yun. Kaya naman natin to, di ba Kuya Nilo? Marunong naman na tayo eh. Oo naman, tayo pa ba? Huwag lang tayong kabahan at madali lang naman ang magtinda. Nakita naman natin araw-araw yung ginagawa nila Ate Minde. Kaya nga eh. Maayos naming nairaos ang pagbabantay sa karinderya. Sinilip kami ni Ate Minda bandang 3:00 para tingnan ang mga naiwang putahe. Masaya siya na makitang maayos ang karinderya kahit wala sila. Hindi naman kasi sabay-sabay ang kumakain o bumibili ron. Bandang hapon, nang pasaran na kami, ay may humabol pa ang isang matandang lalaki na gustong kumain ron. Pasensya na mga apo at kung kailan pasara na kayo saka ko naman naisipang kumain dito. Yung asawa ko kasi wala sa bahay kung kailan kakabakasyon ko lang. Bagong dating po kayo, Lolo. Saan naman kayo galing yan? Sa Batangas ako nagtatrabaho. May taniman ng sintoris akong binabantayan. May bago na ako mga kasama ron kaya makakauwi na ako rito 1 beses sa 1 buwan. Sa Batangas po kayo nagtatrabaho at sa taniman ng sintoris din? Naku, dyan din sana kami magtatrabaho kung hindi lang kami minalas at napatpad dito eh. Abay, naghahanap pa rin kami ng mga kasama ron. Gusto nyo bang sumama kung sakali? Nagkatinginan kami ni Kuya Nilo. Iba pa rin kasi ang dating na matutupad yung unang plano namin. Kapag nangyari yon, pakiramdam ko ay may katuturan talaga ang pakikipagsapalaran namin noon. Pag-iisipan po namin, Lolo. Tawagin nyo lang akong Lolo Biloy. Paano? Sa susunod na buwan na balik ko, baka gusto nyo nagsumama ha. Kahit ilibre ko na kayo ng pamasahe, ayos lang sa akin. Ako naman si Samuel, Lolo. Narinig mo yan, Kuya Nilo? Ililibre raw tayo ng pamasahe. Magpinsan po kami ni Samuel, Lolo. Ito na ang bayad ko sa kinain ko. Sa inyo na rin yung sukli ko. Salamat sa... Abay, sumakit ang tiyan ko ah. Lolo Biloy, masakit po ba talaga? Naku Samuel, anong gagawin natin? Baka nabigla lang ang tiyan ko sa dami ng kinain ko. Masyado yung sinarapan ng nilaga Nakarami ako naghikop ng sabaw. At yung paksiw na bangusin pala, paborito ko pa yung ulo kaya napadagdag pa ako ng kanin. Gusto niyo po bang maligamgam na tubig? O baka magbabawas po kayo, may palikuran po kami. Sige, pahingi ako ng maligamgam na tubig apo. Itong tiyan ko talaga. Naku, may hirapan ako umuwi nito. Paano na kaya to? Kung matitiis niyo pa po, pasaran na rin kami kaya pwede po namin kayong ihatid pagkatapos. Maraming salamat kung ganon. Ay sige, ihintay ko na kayong dalawa para may tagahatid ako. Mabilis kaming nagligpit. Hindi pa nga muna kami naghugas ng mga lutuan para maihatid na kaagad si Lolo Biloy sa kanila. Malayo-layo itong bahay ko kaya pumayag ako magpahatid sa inyo. Bukod na bigla yata ang tiyan ko sa dami ng kinain ko
pa rin pautot ko sa daan. Utot niyo po pala inaamoy ko, Lolo Biloy. Akala ko imbornal o basurahan eh. Tigilan mo nga yan, Samuel. Nakakaya kay Lolo Biloy. May kasama po ba kayo sa bahay niyo, Lo? Sa ngayon, wala akong kasama. Pero siguro bukas makalawa ay meron na. Naku, paano po kayo niyan pag sumama lalo ang pakiramdam niyo, Lo? Ayos lang ako mag-isa. Baka dumating naman anumang oras sa madaling araw ang asawa ko. Saan po siya nagpupunta at madaling araw na ang dating? Bumibisita sa apo namin sa bayan. At pag tinamad umuwi ay naglalagay ron pansamantala. Wala naman kasing makasama rito sa amin dahil nagtatrabaho nga ako. Ganun po ba? Gustuin man kasi namin kayong samahan, kaya lang marami pa kaming gagawin, Lo. Aray ko naman. Pwesting siya naman to. Problemado tuloy kami ng sandaling yon. Hanggang sa dumating kami sa bahay kubo na tinutuluyan ni Lolo Biloy. Sumakit pang lalo ang tiyan niya, kaya hindi namin siya maiwan basta-basta. Samuel, mabuti pa, bumalik ka na lang sa karinderya at ako na ang maiwan dito. Baka dumating si Ate Minda doon at magtaka na wala tayo. Mag-aalala pa sila, dagdag problema rin pag nagkataon. Sigurado ka, iwan kitang mag-isa rito, Kuya Nilo? Baka mapano ka rito pag wala kang kasama, ha? Ayos lang ako rito. Baka magawan din ng paraan tong sakit ng tiyan ni Lolo Biloy. Pwede mo rin sabihin kina ate yung tungkol dito para matulungan din nila tayo. Sige na, umuwi ka na. Sige, uuwi ako pero susubukan kong bumalik mamaya kapag natapos na ako ng paghuhugas ng mga kaldero doon. Magpapaalam na lang ko kina ate na pupuntahan kita. Lakad takbo ako para lang makarating kaagad sa karinderya. Malayo pa ay tanaw ko na si Ate Minda na labas-masok sa kusina ng karinderya at halatang balisa. Nagtaka nga siya kung saan kami nagpunta ni Kuya Nilo ng hapong yon. Baka mapano yung si Lolo Biloy, Ate Minda? Kawawa naman siya. Baka masisipa po tayo dahil kumain lang siya rito sa karinderya, sumakit na kaagad yung tiyan niya eh. Tara, puntahan natin siya. Hindi mangyayari yun sa kanya kung normal na tao lang siya. Sinasabi ko na nga ba eh. Nagtaka pa ako sa mga sinabi ni Ate Minda. Pero hindi ko lang pinansin dahil nga nagmamadali na naman kami na bumalik sa bahay ni Lolo Biloy. Mahigit 5 minuto pa ang lalakarin namin. Panay naman ang salita ni ate na hindi ko maintindihan habang naglalakad kami. Inisip ko lang noon na nagdadasal siya. Sunduin mo na sa loob si Nilo, Samuel, para makauwi na tayo. Siguradong magaling na si Mang Biloy. Dito na lang muna ako sa labas maghihintay. Opo ate. Kuya Nilo, nandito na ako. Sabi raw ni Ate Minda. Shhh! Kakatulog lang ni Lolo Biloy nang dumating kayo. Nakadalawang beses siyang pumunta sa palikuran bago siya parang nanamlay at sinabing matutulog na lang. Pwede na natin siyang iwan kung ganun. Hindi ko alam pero kakausapin ko si Ate Minda at magpapaalam ako na samahan mo na si Lolo Biloy rito. Kahit ngayong gabi lang. Nakakaawa naman kasi siya eh. Gusto rin kitang samahan dito, kuya. Baka pwedeng dalawa tayo tapos pupunta na lang tayo sa karinderya ng madaling araw, di ba? Nasa may tarangkahan na kawayan pa rin si Ate Minda nang lumabas kami sa kubo ni Lolo Biloy. Parang may pinagkakaabalahan siya at nagulat pa nang makalapit kami. Nagsasalita kasi siya mag-isa, kaya siguro hindi niya kami napansin. Umuwi na tayo bago pa dumilim. Delikado na rito. Ano pong ibig niyo sabihin, ate? Ate Minda, baka po pwedeng samahan namin si Lolo Biloy. Walang sasama sa matandang yan dito. Kaya na niya ang sarili niya. Huwag matigas ang ulo niyong dalawa, pwede ba? Pero dahil po sa luto natin kaya sumakit yung tiyan niya, Ate Minda. Baka masisi po tayo dahil dun. Walang maninisi sa atin. Akong bahala dyan.
Basta umuwi na tayo. Wala na maraming tanong-tanong. Marami pang kailangang ligpitin dun sa karinderya. Maagang umalis ang Kuya Hiner nyo para mamili ng lulutuin. Kaya baka sa hating gabi ay nandito na yon. Maayos na po ang pakiramdam niya, ate. Oo, magaling na siya. Umalis na nga, di ba? Kaya dapat na rin tayong bumalik sa karinderya. Doon na rin ako matutulog para pagdating niya sa hating gabi, nandun na ako. Pero kawawa naman si Lolo Biloy, ate. Matibay ang matandang yon, kaya hindi siya mapapano. Hindi niyo pa siya lubusang kilala para mag-alala kayo ng ganyan. Naguguluhan po ako sa inyo, Ate Minda, sa totoo lang po. Kahit kay Kuya Hiner po, naguguluhan din ako. Bakit po parang ang init ng ulo niyo pag matatanda ang mga kausap niyo? Una, si Lola Maria. Ngayon, si Lolo Biloy naman. Huwag na kayong maraming tanong. Marami akong iniisip ngayon. Bilisan niyo na lang ang paglalakad. Nagkatinginan kami ni Kuya Nilo habang sinusundan si Ate Minda. Matangkad at medyo malaki kesa normal na babae si Ate Minda. Habang tinitingnan ko siya, naalala ko ang nagparamdam sa amin noong nakaraang gabi. Hindi namin yun nabanggit sa kanila ni Kuya Hiner dahil naging abala na kami sa kusina. Ate Minda, nakakita na po ba kayo ng aswang? Aswang! Bakit mo naman naitanong yan? Naniniwala ba kayo sa mga ganon? Kagabi po kasi, ate, parang may kakaibang umaaligid sa karinderya. Humahangos at pumapagaspas po. Bakit ngayon nyo lang sinabi? Ay, kayong dalawa talaga. Hindi ko alam kung matutuwa ako na masunurin kayo at medyo matapang o magagalit ako dahil parang sobrang inosente nyo. Sa bahay na natin pag-usapan yan. Mamaya na tayo pumunta sa karinderya pagkatapos ng hapunan. Nakakapagtaka na ang bilis ng pagbabago ng isip ni Ate Minda. Pero sumunod na lang kami ni Kuya Nilo sa kanya. Dumiretso kami sa bahay nila na mas malapit kesa sa karinderya. Tumawid lang kami sa taniman ng sibuyas at bawang at nakarating na kami. Unang beses pa lang na nakapasok ako ron, kaya hindi ako makapaniwala sa mga napansin ko. Nagtataka siguro kayo kung bakit ganito ang itsura ng bahay namin, Samuel, Nilo. Masyadong madilim at halos walang bintana. May kurtina nga, pero itim naman. Nakita niyo yung mga nakasabit na maliliit na mga manika at kabibe. Hindi lang simpleng dekorasyon ang mga yan. May mga kandila rin sa bawat sulok. Ang dami rin pong mga patalim niyo, Ate Minda. Ano pong ibig sabihin yan? May buntot pagi rin po kayo sa kamanunggal? Para po ba yun sa mga aswang o... Huwag kayong matakot. Ngayong nakapasok na kayo sa bahay namin, malalaman niyo na ang totoo. Ate, huwag niyo po kami saktan. Maawa na po kayo. Anong saktan ang pinagsasabi mo dyan, Samuel? Ayan ka na naman sa pagiging isip bata mo. Gusto mo yatang tawagin kitang Totoy. Magpaliwanag na po kasi kayo, ate, para makalma na po kami. Sige na po. O sige, makinig kayong mabuti. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ganito ang itsura ng loob ng bahay namin ng Kuya Hiner nyo. Dahil hindi kami simpleng mga tao lang. Ako, nakilala nyo bilang Ate Minda, ay isang mangkukulam. At ang Kuya Hiner nyo naman ay manunugis ng aswang. Mangkukulam at manunugis ng aswang? Ibig po bang sabihin hindi kayo mga kontrabida o kalaban? Paano po nangyari yun? Nagtitinda lang naman kayo sa karinderya at saka nagtatanim ng bawang at sibuyas. Bakit kayo nagpapanggap? Kung hindi kami magpanggap, ay hindi namin mahuhuli kung sino ang mga aswang. Bakit niyo po gustong huliin ang mga aswang, Ate Minda? Lalo na si Kuya Hiner na manunugis pala talaga ng aswang. Nabiktima na ba nila kayo? Nagkaroon ng nerbiyos ang inay ko noon dahil sa takot sa mag-asawang aswang na gumagala. Ang nangyari ay nakunan siya sa panganay ko sanang kapatid noon.
Pero hindi lang siya basta nakunan, kundi inaswang pala siya ng mag-asawang yun. Mga halang ang kaluluwa at nabubuhay sa dugo ang mga halimaw na yon. Kaya nag-aral akong maging makukulam para maisahan ko sila sa paghihiganti ko. Huminahon po kayo ate. Lalo lang po kami natatakot sa inyo niyan eh. Paano naman po si Kuya Hiner ate? Paano isang mangkukulam at isang manunugis ang aswang ang magkasama at naging mag-asawa pa? Ang albularya na lola ni Hiner ang gumamot kay inay noon. Pero mas malakas ang mag-asawang aswang, kaya natalo siya at namatay sa huli. Kaya po naghihiganti kayo? Kilala niyo po ba kung sino yung mag-asawang aswang na yun, Ate Minda? Saka buhay pa ba sila hanggang ngayon? Buhay pa sila hanggang ngayon at parang hindi na sila tumanda. Naghahasik pa rin sila ng lagim sa ibang lugar, pero hindi sila mahuli-huli. Pero kapansin-pansin ang panghihina nila dahil ang mga biktima nila, kung hindi yung mga malapit ng mamatay, mga lasing at walang kakayahang lumaban. Paano niyo po nalaman ng mga yun, ate? Sa tuwing may lakad ang Kuya Hiner niyo, nagmamatsyag siya at sumasagap ng balita. At nalaman din namin na balak na nilang isalin sa iba ang itim na kapangyarihan nila, kaya bumuo sila ng plano. Paano po? Alam niyo po kung ano yun? May kaugnayan sa inyong dalawa ang plano nila, mga totoy. Kaya kayo naligaw, hinarang sa bus at napadpad dito. Kilala namin ang mga aswang kung ganun. Una tipuan lang kami, ate. Kaya ba sila nagparamdam kagabi? Gagawin ba nila kaming aswang din? Diyos ko, ayoko po ng ganun. Naku po, Ate Minda, baka may ideya na po kayo kung sino yung mga aswang. Sabihin niyo na po para makaiwas na kami. Pinasama nila ang tingin niyo sa amin, Samuel, Nilo. Pansinin niyo kung sino yung mga nakakausap niyo na taga rito na nakikipaglapit sa inyo at kinukumbinsi kayo sa mga bagay-bagay. Si Lola Maria po ba ang tinutukoy niyo? Kaya lang po wala po yata siyang asawa, di ba? Si Lolo Biloy po, wala naman ako napansin kakaiba, Ate Minda. Kaya hindi ko rin po masasabi na aswang siya. Malinis at nasa ayos ang loob nun, pati kusina. Parang hindi nga nagagamit eh. Nahulaan niyo rin naman kaagad. Akala ko igigiit niyo pa rin na kami ng Kuya Hiner niyo ang mag-asawang aswang. Wala naman po kami nakitang kakaiba sa inyo, lalo na kapag nagluluto. Hindi nga kayo natatakot sa asin at bawang eh. Si Kuya Hiner po masungit pero hindi naman siya nangangagat. Pero paano pong sina Lola Maria at Lolo Biloy ang mga aswang? Hindi naman po sila mag-asawa. Hindi nagsasama sa iisang bahay ang dalawang yan. Pero palagi namang wala rito sa baryo. Yun ay dahil sa ibang lugar sila nang bibiktima. Kung nandito man sila, nanlalason sila ng utak ng mga katulad nyo at nalaman nilang dayo kayo. Kaya naisip siguro nila na pwede kayong biktimahin. Ang hindi nila alam, nilalabanan ko na sila habang ginagawa nila yon. Umepekto pa nga kay Mang Biloy ang ginawa ko dahil sumakit ang tiyan niya. Mag-asawa pala sila. Nakakatakot pag naiisip kong balak namin pumayag na sumama kay Lolo Biloy nung isang araw. Paano niyo po nalaman na sila ang mag-asawang aswang, Ate Minda? At kung aswang sila, bakit bumibili sila ng pagkain sa inyo? Mga tao pa rin naman sila. Kumakain sila na parang normal lang, basta hindi pa sila nag-iiba ng anyo. Kung may epekto man sa kanila ang mga pagkain, nakakaya nilang tiisin yon, lalo na si Aling Maria. Si Mang Biloy ang medyo humihina na, kasi natablan siya ng pagkaing binulungan ko, kaya huli siya ngayon. Mahabang usapan ang nangyari ng gabing yun. Halos hindi na kami nakakain ng maayos ni Kuya Nilo. Hanggang sa dumating na rin si Kuya Hiner bandang hating gabi. Kaagad na ikinuwento ni Ate Minda ang nangyari. Tama ang balita sa bayan kung ganun. Umatake raw kasi ang mag-asawang aswang sa isang barangay malapit sa pagsaka ng isda. Naghahanap raw ng mapagsasalinan ng itim na kapangyarihan ng mag-asawa. At ang gusto nila, mga batang lalaki dahil malalakas daw. At dito sa lugar natin,
itong sina Samuel at Nilo ang napili nila. Akala siguro nila ay pababayaan na lang natin ang dalawang to dahil mga dayo lang sila at hindi naman natin kamag-anak. Nagkakamali sila kung iniisip nilang hahayaan na lang natin sila sa balak nilang mangyari. Oras na para magkaalaman kung sino talaga ang nararapat na manatili sa lugar na to. Pero may isa pang balitang kumakalat. Yung mga bandido ba? Nakikita ko sa pangitain ko ang maitim na ulap na babalot sa lugar natin, Hiner. Kapag hindi natin napaghandaan yun, baka pati tayo manganganib din. Kaya kailangan natin magdoble ingat at maging alerto. Kayong dalawa, Nilo, Samuel, sana naman ay hindi nyo naisipang umalis na lang basta-basta dahil dito. Mas lalo kayong mapapahama kapag ginawa nyo yun. Ano po may tutulong namin sa inyo, Kuya Hiner, Ate Minda? Kasi po sa totoo lang, naisip ko na baka dito na lang din kami mamamatay ni Kuya Nilo eh. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Samuel? Ang isipin natin kung paano tayo makakalaban pag sinaktan tayo ng mga bandido o kahit ng mga aswang. Alam kong naguguluhan kayo, pero kailangan yung maging matatag para makauwi kayo ng ligtas at buo. Hindi naman namin kayo pababayaan. Kaya magtiwala kayo sa amin at kung maaari lang ay sumunod kayo sa mga sasabihin pa namin sa inyo, ha? Handa po kaming tumulong sa inyo. Basta sabihin nyo lang po ang gagawin namin. Para makaalis kami, kailangan naming tulungan sina Ate Minda at Kuya Hiner sa magiging laban nila sa aswang at mga bandido kung sakali. Hindi na nga sila nag-aksaya ng panahon dahil inabot kami ng madaling araw sa paghahanda. Nagbukas pa rin kami ng karinderya kinaumagahan para hindi mahalata ng mga aswang na naghahanda kami. Hindi nga naman sila nagpakita pero may mga panggulo pa ring dumating. Bandang tanghali ay 5 maangas na bandido naman ang naglakad sa gitna pa talaga ng kalsada. Diyan lang kayong dalawa sa kusina at kami na ng Kuya Hiner nyo ang magsisilbi sa kanila. Huwag silang magkakamaling manggulo rito at baka mamatay sila nang wala silang kasugat-sugat. Magandang tanghali, ganda. Ang bango naman ng mga ulam nyo. Pero mukhang mas mabango ka yata. Halika nga rito. Lapit ka muna sa akin. Pasensya na, pero pagkain ang tinitinda namin. Hindi kasama ron ang magpapaamoy sa kung sino mang customer. Aba, tinatanggihan mo ko? Sino ka para gawin yon? Gusto mo bang mga uod na lang ang aamoy sa'yo sa lupa? Ha? Mawalang galang na sa inyo. Pero wag niyo sanang bastusin ang asawa ko. Pumilit kumain kayo kung anong gusto niyo. Wag lang siya ang pakialaman niyo pakiusap. Esa siyang gusto ko eh. Aangal ka ba? Ano? Gusto mong basagin ko yung bungo mo? Sige, subukan mong iputok kung puputok nga yung baril mo. Matindi na ang kaba namin ni Kuya Nilo sa likod nun habang inaaninag sila mula sa kurtina. Hindi man lang natinag si Kuya Hiner kahit nakatutok na sa magkabilang sentido niya ang mahahabang baril. Matapang ka talaga kahit kailan, Hiner. Kaya hangang-hanga ako sa'yo eh. Kuya Nilo, narinig mo yun? Kilala sila ng tomboy na bandido na nagpababa sa atin sa bus. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Pero baka siya yung nakagiraan ni Kuya Hiner sa bagsakan ng isda. At nagkakilala na nga sila. Ang bastos naman niya kung kilala niya si Ate Minda pero pinagsalitaan niya na parang nang mamanyak siya, di ba? Kumain lang kayo ng kumain, Candy. Libre na namin sa inyo lahat ng magustuhan nyo. Minsan lang kayo napadpad dito eh. Oh, mga kasama, narinig niyo yon? Ano pang hinihintay niyo? Umili na kayo! Imbes na 5 lang, parang 10 ang nagkagulo nun. Akala mo'y hindi sila nakakain ng ilang araw at lamon talaga ang ginawa nila.
Nanggigil kami ni Kuya Nilo dahil doon. Kumalma lang kayong dalawa dyan. Huwag na huwag kayong gagawa ng bagay na ikakagalit nila. Nakakagigil lang kasi ate. Dahil sa kanila, hindi kami nakarating sa dapat na pupuntahan namin. Alam mo yun, sobra pa kami sa naligaw sa ginawa nila sa amin eh. Maghintay lang kayo at makakaganti rin tayo sa mga walang hiyang yan. Kung alam nyo lang, kanina ko pa gustong-gustong sakalin ang candy na yan. Hindi bagay sa manyak na yan ang pangalan niya. Nakakarami na yan kay Hiner sa pagsaka ng isda pa lang. Ba't ganyan na lang siya katapang kahit bata pa siya ate? Hula ko ay may kaugnayan siya sa mga aswang, kaya ganyan siya katapang. Ate, nabanggit ni Lolo Biloy noon na may apo sila ng asawa niya na pinupuntahan sa bayan. Sinasabi ko na nga ba eh. Ang dami naming nakain ah. Sobrang nabusog ako doon. Oh, ano nangyayari sa inyo? Ba't kayo sumusuka? Sige Candy, ngayon magangas ka ng ikaw lang. Hiner, ibaba mo yung gulok mo. Wala namang ganyan ano. Ba't di mo paputukin yung baril mo ha? Gawin mo yung kanina. Itutok mo sa sentido ko. Sige nga, subukan natin ang tapang mo. Hindi ako lalaban, Kuya Hiner. Pasensya na kayo. Samuel, Nilo, lumabas na kayo at kayo nang bahala sa isang to. Nag-appear pa kami ni Kuya habang sabay na hinawi ang makapal na kortina na naghihiwalay sa kainan at kusina. May hawak pa kaming malalaking putol na panggatong. Kumusta pre? Long time no see ah. Kamusta Candy? Astigin ka pero Candy pangalan mo? Kayong dalawa, dito pala kayo napadpad. Kaya hindi pala kayo mahanap-hanap eh. Hinahanap mo kami? Bakit? Anong kailangan mo sa amin? Buisit ka, alam mo ba yun? Sinira mo ang mga plano namin dahil pinababa mo kami ng bus. Bakit kami ang napagdiskita mo, pre, ha? Ano atraso namin sa'yo? Napag-utusan lang ako. Teka, sumasakit din yata ang tiyan ko. Aray ko. Diyan na nga kayo. Hoy pre, bumalik ka rito! Huwag kang tuwag, hoy! Hayaan nyo na siya. Tulungan nyo na lang kung itali doon sa puno ng mga yakaltong mga kasama niya. Pinulungan ng ate Minda nyo ang mga pagkain nila para makatulog sila maliban kay Candy. Tsak na magsusumbong ang isang yun sa nag-utos sa kanya. Pag ako po nalaman ko kung sino nag-utos na pababain kami ng bus, ibibiting ko talaga ng patiwarik at papaluin sa puwet na walang sapin. Ako ipapakain ko sila sa langgam. Mga buwisit sila. Panira sa buhay ng may buhay eh. Hindi birong pagtatali ang ginawa namin sa 4 na bandido ng araw na yon. Inurasyonan pa ni Ate Minda ang panali para hindi sila basta-basta makaalis. Binusalan din sila para hindi makapag-ingay. Napapansin na kasi sila ng ilang mga taga roon na bumibili ng ulam, pero binaliwala sila. Pumapasok pala sa mga kabahayan ang mga ito at nanghihingi ng pera. At pagkatapos ay maninira sila ng mga gamit. Hapon na, pero nasa karinderya pa rin kami. Kumain na kayo habang hindi pa kayo iniistorbo ng mag-asawang aswang. Talasan niyo ang pandinig niyo mamaya dahil tunog ng kaldero na kinakalansing ang maririnig niyo oras na nandyan na sila. Tunog ng kaldero po? Bakit sila nagbibitbit ng ganun? Para pang-hipnotismo nga sa mga bibiktamay nila. Sa kalagayan ng mga laman loob na iuwi nila. Kaya pala bitbit ni Lola Maria ang kaldero noon. Baka balak na niyang mambiktima kaya lang kasama ko pala si Kuya Hiner. Hindi sila sasantuin nitong pamalo kung sanga ng kalamansi. Ayos na ayos to Kuya Hiner. Salamat dito ha. Patitikimin ko sila ng mag-asawang sampal dito sa hawak kong mga syanse. Uhulma talaga to sa pisngi nila pag tinamaan sila eh. Ha? Tignan lang natin.
Siguraduhin nyo lang na hindi kayo matataranta pag nandyan na sila ha. Tatambay muna ako sa labas at titignan ng mga bandido. Ihahanda at ilalatag ko na rin itong mga gamit ko sa orasyon para mamaya. Kanya-kanya kaming kilos at hindi na nag-usap pa. Sakto natapos ako ng paghuhugas ng plato nang pumasok si Kuya Hiner. Si Kuya Nilo ay nasa isang sulok, nakaupo at nakikiramdam sa paligid. Nakatakas ang mga bandido, Minda. May nakaputol sa tali nila. Hayaan mo lang silang makalayo. Pinahiran ko sila ng lana sa likod ng tenga at binulungan ko na rin. Hanggat hindi nila naaalis yun, kayang-kaya ko silang manduhan. Pwede po bang matulog? Parang inaantok po kasi ako eh. Halika rito, Nilo. Inumin mo tong maligamgam na tubig at bubulungan ko na magigising ka pag nakarinig ka ng kalansing ng kaldero. Pwede po ba yun? Baka po mamatay ako, Ate Minda ha. Wala naman akong sinabing mamamatay ka. Kung ayaw mo naman, hindi kita pipilitin. Hindi na lang ako matutulog kung ganun. Dito na lang po ako. Tabi na lang tayo dyan, kuya. Para pag nakita kitang napipikit na, papaluin kita nitong syanse. Nagkukulitan kami nang may umulan na parang maliliit na bato sa bubong, katulad nung isang gabi. Sinundan yon ng kalansing ng kaldero. Sabay kaming napatayo ni Kuya Nilo at lumapit kina Ate Minda at Kuya Hiner. Nandyan na sila, kaya humanda kayo. Hindi namin inaasahan na masakit sa tenga ang kalansing ng kaldero. Kaya nagtakip kami ng tenga, maliban kay Ate Minda na malakas na umuusal ng orasyon. Napakaganda ng gabi dahil sa wakas ay makukuha na namin ang bago naming tagapagmana. Buksan niyo ang pinto at kunin sila sa loob. Masusunod po, Lolo. Sige, balyahin niyo ang pinto at ilabas sa mga binata. Akala niyo ba'y magpapatalo kami sa inyo? Patutunugin ko ang mahiwagang kampana ko laban sa kaldero niyo. Pakinggan niyo ang tunog na yan, Hiner, Nilo, Samuel. Huwag kayong padadala sa kalansing ng kaldero nila. Anak na. Nilo, Samuel, ihanda nyo ng mga panlaban nyo. Masisira na nilang pinto. Tuluyan nilang nabuksan ang pintuan. Pumasok ang mga bandido na parang robot na lumapit sa amin. Halina kayo mga binata! Isakatuparan na natin ang pagsasali ng itim na kapangyarihan. Lumapit na kayo! Lumapit na kayo, Barapo. Sige na, tayo nang mag-isa at gapiin sila. Hindi namin pinangarap na maging aswang kaya tigilin nyo kami. Umalis na kayo. Hindi kami sasama sa inyo kahit anong mangyari. Ano ba? Kunin niyo sila. Mga bata lang yan eh. Sa bulong ko ay makinig kayo. Ang mga kalaban ay ang 2 matanda at 1 dalaga na nasa inyong harapan. Sila ang hulihin niyo. Makinig kayo sa bulong ko. Makinig kayo. Makinig! Hindi kami mga bata na basta na lang magpapahuli sa inyo. Lalaban kami para sa kaligtasan namin. Pagkahataw ni Kuya Nilo ng pamalo niya sa isa sa mga bandido, saka pa lang nag-umpisa ang totoong laban. Pilit kaming hinuhuli ng mga ito at umiiwas naman kami. Pero tumalab na ang bulong ni Ate Minda sa 2. Si Candy na ang pinuntirya nila. Si Kuya Hiner ay nakipaglaban na kay Lolo Biloy na naglalaway at labas ang mga pangil. Bigla itong naging maliksi at lumalaban sa bawat taga.
habang isinasayaw ang kaldero na walang tigil na pinapakalansing. Mabuti na lang at nasipa yon ni Kuya Hiner kaya tumilapon. Nakakarindi ang kaldero na yan. Ang kampana naman ang pakinggan mo. Ito daw ba pagkalansing yan, Minda? Napakawalang galang niyo talagang mag-asawa. Wala talaga kayong balak pabayaan kami. Sige, isusunod namin kayo sa mga pamilya niyo. Pagkasabi nun, ay inatake ni Lola Maria si Ate Minda. Nagpambuno ang dalawa sa sahig. Nakailang palo at sampal na rin ako sa mga bandido. Sabay sipa at tadyak na rin. Kahit paano ay may napatumba akong isa. Ganon din si Kuya Nilo na dalawa naman ang kalaban. Tinulungan ko rin siya hanggang sa napatumba namin ang dalawa. Ang dalawa naman na binulungan ni Ate Minda kanina ay nahawakan si Candy kaya hindi ito nakapalag. Saka namin siya nilapitan. Hoy, umamin ka nga. Minanmanan niyo ba kami nung una pa lang, ha? Si Lolo Biloy ang nagbanman sa inyo. Kakilala niya ang may-ari ng taniman ng Sintoris at pinalabas niya na nangangailangan ng tauhan. Pero ang totoo niyan, sila ni Lola Maria ang nangangailangan ng mapagsasalina ng mga itim na kapangyarihan nila. Mula sa pagkaligaw niyo hanggang sa pagkaiwan sa inyo sa barko, pakana niya lahat yun. Nang sa gayon ay maharang namin kayo. Ang sama-sama niyo. Wala kaming kasalanan sa inyo tapos gusto niyo kaming biktimahin. Eh kung ikaw o ang mga kasama mong bandido na lang ang naging aswang, dinamay niyo pa kami? Eh wala kaming magagawa eh. Kayo ang gusto nila. Mga inosente na madaling diktahan. O anong napala niyo ngayon sa mga inosente, ha? Nabubuisit talaga ako sa iyo, pre. Kaya pasensya na. Makakatikim ka talaga ng mag-asawang sampal mula sa syansi ko. Visit ka. Ang sakit. Pag ako nakawala dito Huwag mo nang pangarapin, hoy. Sa kulungan na ang bagsak mo. Mga pesting bata kayo. Tigilan niyo ang apo ko. Talunin mo muna ako, Maria. Igaganti ko ang nanay at kapatid ko. Tikman mo ang galit ng isang parakaraw. Nahawakan ni Ate Minda sa leeg si Lola Maria. Wala itong nagawa kahit nasaan yung aswang ito dahil ginamitan ito ng orasyon ni Ate Minda. Unti-unti itong nanghina at saka bumagsak sa lupa ng tuluyan. Ngayon, tabihan mo ng asawa mo dyan sa lupa, tanda. Siguro nga kailangan na namin magpahinga ni Maria. Kaya tinatanggap na namin ang aming pagkatalo. Totoo ba yung sinasabi niyo, Lolo Biloy? Eh kung noon pa kayo tumigil at di nyo na lang kami dinamay, sana di na nagkagulo. Lagi nasa huli ang pagsisisi, Totoy. Pakiusap. Tapusin nyo na lang kami. Nakakapagod na rin ang maghanap ng biktima habang bitbit ang kaldero. Lola, Lolo, wag niyo akong iwan. Kayo na lang ang pamilya ko eh. Pakiusap, Minda. Tulungan mo si Candy na magbagong buhay. Hindi ko sa obligasyon. Pero titingnan ko. Candy, pakiusap. Ibitin niyo kami ng patiwarik sa puno ng yakal at hayaang maarawan doon. Nang sa ganun, hindi na matungisan pa ang mga kamay niyo sa pagpatay sa amin. Ba't naman kami? Teka, ito mga bandido na lang ang gagawa niyan. Ipapaalam din namin sa mga tao rito ang tungkol sa inyo para malinis na ang pangalan namin ni Minda. Ang mga tao ang uhusga sa inyo at hindi kami. Nang gabing yon, nagtipon-tipon ang mga tao sa lugar. Naging saksi sila sa pagpapalit ng anyo ni na Lola Maria habang nakatali ng patiwarik sa puno. May pagkakataong
Bumabangis pa ang mga ito. At pilit na kumakawala. Pero hindi nila magawa. Dahil lalo lang humihina ang mga ito. May mga panlaban sa aswang na sinasaboy ang mga tao sa kanila. Gumawa pa talaga ng apoy ang mga tao sa harap ng mga ito. Hanggang sa sumapit ang umaga at nalusaw sila dahil sa sikat ng araw. Ay, bagong araw, bagong simula, bagong pag-asa. Kayong dalawa, ano nang balak nyo, ha? Wala kaming ipon para makauwi sa amin ng taas no at hindi mahihiya, Ate Minda. Oo nga po, Ate Minda. Kaya siguro kung nasaan kayo, doon na lang muna kami. Ayos lang po ba sa inyo, Kuya Hiner? Pag-uusapan pa namin ng ate nyo yan. Siguro kapag natapos na ang anihan ng bawang at sibuyas, makakapagpasya na rin kami. Makakapaghintay pa ba kayo ng mahigit 1 buwan pa, ha? Oo naman po. Basta hindi po kami magugutom habang naghihintay, ayos po sa amin. Pagtrabahuan nyo pa rin ang pangkain nyo, ha? Hindi kami mayaman ng ate nyo para ilibre na kayo. Oo naman po, Kuya Hiner. Magsisipag pa po kami lalo para kapag nakauwi malaki-laki rin ang dala. Sa pamasahe pa lang kasi kailangan din ng malaking halaga. Sana magandang anihan ng bawang at sibuyas para malaki-laki rin ang parte natin, Samuel. Inalagaan naman natin yun na mabuti. Simula ng araw na yon, mas naging masigasig kami sa trabaho ni Kuya Nilo. Kapansin-pansin din ang pagiging masigla ng sityo. Madalas nang naglalabasan ang mga tao at pumupunta sa karinderya o di kaya'y tumambay doon. Nasa kulungan na pala sa bayan si Candy. Mabuti naman at pumayag na rin siya na doon na lang manatili imbes na makipagsapalaran pa siya sa buhay dito sa labas. Kailangan niyang magbayad sa mga kasalanan niya. Hindi lang kina Samuel at Nilo, kundi sa iba pang nabiktima ng kanyang grupo. Nakakaawa po siya sa totoo lang kasi wala pala siyang totoong pamilya. Ang saklap dun, ha? Kaya maswerte pa rin tayo, Samuel, dahil kumpleto pa rin ang pamilya natin. Oo nga eh. Kaya pag nakauwi tayo sa atin, hindi na ako tatamad-tamad at magiging sakit ng ulo ng nanay at tatay. Hindi ko na rin papatulan si Chang Tilde pag nabubuisit ako. Matuling lumipas ang mga araw at sumapit na ang anihan ng sibuyas at bawang. Tuwang-tuwa kami dahil malaki ang ibinigay ni Kuya Hiner na parte sa amin. Pero imbes na ipamasahe pa uwi, pinadala namin ni Kuya Nilo ang pera sa mga magulang namin. Lalo kasing gumaganda ang kita ng karinderya ni Ate Minda. Natuklasan na rin kasi ng marami na madaling bumiyahe sa Roro, lalo na kapag marami kang karga. Maraming bayan na pwedeng hintuan ng bus at hindi lang pier ang hangganan. Medyo kinatatakutan pa rin ng mga biyahero ang liblib na lugar na yon, maging ang iba pang bahagi ng isla. Naging talama kasi ang mga bandido at mga grupong kontra sa gobyerno. Pagdating naman sa mga aswang, wala na kaming pangit na karanasan. Ang sabi ni na Ate Minda at Kuya Hiner, naging maingat na rin daw sila. Grabe, 2 taon bago tayo nakauwi, Kuya Nilo. Ang dami na nagbago, oh. Lalo lang yata tayong malilito nito eh. Huwag kayong maglala, nandito kami ng Ate Minda nyo nakasama nyo. Huwag kasi kayong mahiyang magtanong kapag alangan kayo sa lugar. Hindi naman masama yun. Akalain nyo po umalis kami ng kami lang ni Kuya Nilo, tapos uuwi kami nakasama kayo? Matutuwa lalo si nanay sa inyo eh. O baka maiyak din sila kasi dadalhin pa rin namin kayo pabalik. Wala eh, hindi kami basta-basta makakahanap ng masisipag na katrabaho na katulad nyo. Sinamahan namin kayo pa uwi para madala pa rin namin kayo pabalik. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho pa rin kami ni Kuya Nilo sa taniman ng bawang at luya.
Hindi lang ni na Ate Minda at Kuya Hiner, kundi sarili na rin namin. Nakapag-asawa na rin po kasi kami sa sityo, kung saan una kaming napadpad. May sarili na rin kaming karinderya ng asawa ko sa highway. Parang kabuting nagsulputan ang mga kainan doon dahil pumatok na rin sa mga turista ang isla. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway nagustuhan po ninyo at nakapulutan din po ng aral. Lubos na gumagalang, Samuel.